Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa lahat ng mga kasama po natin dito sa CDCM Reunited. Today is Sunday at syempre po kapag Sunday, ito po ang ating worship night. Kung saan sama-sama tayong magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Pero syempre, hindi po mawawala ang salita ng Diyos. At kung ikaw na hindi pa nakasubscribe sa amin pong YouTube channel, please i-like nyo na po at i-subscribe nyo na po. Ayan, yung Facebook page namin, pwede nyo pong i-like or follow. And then, i-subscribe nyo po ang aming YouTube channel, ang CDCM Reunited, The Enlightened Ones. At shout out po sa lahat naman po ng mga nakasubscribe na po dito sa aming YouTube channel. I-share nyo din po ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga relatives na hindi pa po nakakakilala sa atin pong Panginoon. Sa atin naman po pag-uumpisa sa gabing ito, tayo po ay sama-samang umawit sa pangunguna ng ating opening song sa pamamagitan po ni Sister Jemaline Mangayat. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all, I surrender
Let's pray. Heavenly Father, tunay nga po na pinupuri ka namin. Niluwalhati ka po namin sa gabi po ito. Maraming salamat sa araw na ito, linggo, na mula ay magkakatipon-tipon po kami dito sa CBCM Reunited. Salamat Lord dahil muli ay magkakatipon po kami ng live, sama-samang magpupuri, sama-samang sasamba, Panginoon, at sa lahat Lord ay makikinig na Lord po mga nagpapindays humihiwaran sa lahat po ng amin po mga kasalanan. Kung naman po yung aming mga gagawa, patawarin mo po kami. No Lord, sa pagsamba sa gabing ito, linisin mo nga po kami, Lord. Bigyan mo kami ng buslis. At bilangin din namin, Lord, yung speaker na gagamitin mo sa gabing ito, bigyan mo nga po siya ng knowledge and wisdom, O Lord. Pangunahan mo po siya ng iyong banal na spirito upang may deliver po niya ang iyong mga salita. Lord, nagkakatiwala po namin sa iyong oras po na ito, O Lord God. Sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Sister Gemaline, sa napakagandang awitin. Ayan, naman po ay meron po tayong kapatid na magte-testimony kung nandito po siya. Siya po ay si Brother Greg Tangit. Hindi po ba siya? Mukhang wala po yata si Brother Greg. Brother Joseph. Mukhang wala yatang magte-testimony, no? Kasi wala si Brother Greg. Kaya, ayun. Sino po yung wala naman pong magte-testimony na. So, pwede na po siguro tayo yung dumako na praise and worship na po. Kaya sa po ito, ihanda po natin yung ating mga puso, yung ating pong mga sarili. Kung meron man po ka mga kayon, or lahat tayo, no? Meron tayo mga kinakaharap ngayon sa ating buhay, gawin natin yun. I-feel po natin yung presence ni Lord sa oras po na ito. Isipin po natin na kasama po natin siya. Kaya tawagan po ang dito po sa CDCM para pangunahan po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Enjoy po! Oh, yes, Jesus, we praise you. Praise God. Oh, sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Sa buong puso at kaluluwa. Ating ibigay ang ating buong pagpupuri. Ang ating buong pagpupuri sa Kanya. Sa gabing ito. Huwag tayong magsama na magpuri sa Panginoon. At ating sama-samang tignahin ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang kadakilaan. Awitan po natin ang Panginoon. Yan. Halina't mga kapatid. Atin siyang purin. Ating itaas ang kanyang pangalan. Kung gusto niyong pumalakpak, kung gusto niyong sumayaw, itaas ang inyong mga kamay at iwagay-wagay. At sa inyong mga bibig, bigkasin ang Diyos ng makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay
pagsama ay laging nararanasan. Kailanman hindi mag-isa. Pagkapagsabi mo sa amin, Mamumusakit, hindi mo ko iiwan. Bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan. bagay ay Upang aming lahat ng mapagtagumpayan, O Diyos. bagay Pagkat ay ikaw ay Diyos na mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataasan. Sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo pagsama ay laging nararanasan. Kailanman hindi mag-isa. Minsan mga sabihin, Diyos na makapangyarihan, Haring kataasan. Sa aking puso ay nananahan. Pagpapanamot pagsama ay laging nararanasan. Kailanman hindi mag-isa. Kailanman hindi mag-isa. Kailanman hindi mag-isa. ating nasa ating kamay at ating papurihan at ating sigaw na siya'y makapangyarihan sa lahat. Oh, hallelujah. Kapuri-puri ka, Panginoon. Ika'y makapangyarihan, O Diyos. Sa aming paglalakbay sa sanlibutan ito, ika'y lagi naming kasama. Ikaw ang aming pastor. At hindi mo kami hinahayaang mag-isa. Yes, Lord. Pagkat hindi mo kami iniwan, ikaw ay nandyan. Palaging nandyan para sa amin. Ika'y nangaakay kung kami nasa kadiliman para itungo sa kaliwanagan. Panginoon, maraming salamat sa kabutihin yan na iyong nagbibigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, pagkat ika'y nandyan na tumutugon sa aming mga pangailangan. Kaya ika'y aming pupurihin sa bawat araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Panginoon, hindi hadlang na magkakahiwalay ang bawat isa, pagkat ang iyong Espiritu ay iyo kami sinasamahan. Hallelujah. Opo, mga kapatid kay Kristo, napakabuti po ng Diyos sa lahat ng oras sa bawat araw ng ating buhay. Kaya atin siyang awitan ng kay buti-buti mo, Panginoon. Ating sabihin sa ating puso, ating sabihin sa ating bibig. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, O Diyos. ika'y laging tapat kung magmahal. Kung magmahal, Ang iyong kaawaan ay magpawalang ang iyong ngalan ay magpawalang hanggan. Minsan ba? buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, sa bawat
sa bawat Sabihin po araw. natin, Ika'y laging tapat kung magmahal. ang kanyang awa sa atin ay walang hanggan. Kawaan ay magpawala. Dapat lang natin siya. Pinupuli, sinasamba kita. Pagkat siya'y Dakilang Diyos ang Panginoon. at Panginoon. Walang katulad. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos Sa amin akin ay nagmamahal. salamat. Aming naman pinupuri, Panginoon. Sinasamba kita. Ang Diyos at Panginoon. Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang Na katulad. ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos Sa taas. sa akin ay nagmamahal. Opo, sa atin po ay nagmamahal ang Diyos. Napakabuti Tunay niya. na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Papuri-puri ang Diyos. Purihin po natin ang Diyos. Lord. Oh, hallelujah. Salamat, O Diyos. Kay buti-buti mo sa aming mga buhay. Sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y tapat kung magmahal, Panginoon. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Kami nagpapasalamat at kami nagpupuri, sumasamba sa iyong kadakilaan, O Diyos. Sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming buhay. Napakabuti mo, O Diyos. Pinupuri ka namin sa lahat ng aming mga gawain. Mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon. Opo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba ay para lang sa iyo. Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos. Purihin ka namin, O Diyos. Okay, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat sa atin po mga praise and worship team dito po sa CDCM Reunited. Tunay nga na alam ko na bawat isa sa atin ay nadama ang presensya ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay narito na po tayo sa isa pang pinakamahalagang part ng ating worship night. Siyempre hindi po ito mawawala dahil ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Ano po? Ang pakainin ng ating kaluluwa. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Ngayon po ay handa na po natin ang ating mga sarili, ang ating puso at isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos na ihahatid po sa atin ng ating speaker na si Brother Joseph Agnad. Maraming salamat, Sister Mary Rose. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Saan man kayo naroon, anumang panig ng mundo kayo naroon ngayon na naaabot ng salita ng Diyos na ito. Ngayong gabing ito ay atin na namang pag-usapan ng isa na namang nilalaman ng kasulatan o nilalaman ng ating Biblia o ang salita ng Diyos. At alam ko na narinig natin ito sa ibang mga preachers, speakers, but let me speak again to you through God's guidance
And sana ang salita ng Diyos nating mapakinggan ay muli may tanim sa ating puso't isipan at maging kalakasan natin sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Ating pag-usapan ang Isaiah chapter 53 verse 5. Heto ay nagpapatungkol kung ano yung mga benefits na naidulot sa atin ng paghihirap ni Kristo. So ating basahin ang ating talata sa gabing ito. Ang Isaiah chapter 53 verse 5. Isaiah. Ayan, Isaiah po sana 'yon. And basahin po natin ang Isaiah chapter 53 verse 5. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Manalangin tayo. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na aming nabasa, aming napainggan. Hayaan mo ang iyong lingkod, Panginoon, na aking may paliwanag ang mga bagay-bagay na ito sa mga tao na nakikinig sa oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong lingkod ay buong puso na marinig ko kung ano ang nais mong ipaintindi sa amin sa gabing ito. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang siyang may dakila. Ikaw ang siyang maihayag, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Benefits of Christ's suffering. Benefits of Christ's suffering. Mga kaibigan, alam ko natin na sa mga kumpanya na ating pinagtatrabahuan, sa mga masahista at anumang mga trabaho, ay dapat merong benefits tayong makukuha. Unang-unang lahat, siyempre, benefits of salary. Siyempre, nagtatrabaho ka. Kaya dapat meron ka namang dapat salary. May sweldo na makukuha. Secondly, sa mga companies, sa mga merong SSS, sa mga private individual na nagtatrabaho. At pagkatapos ng ilang taon na pagtatrabaho, yung inipon nila doon sa SSS, doon sa GSIS, sa Pag-ibig, ay kanilang itong makukuha. This is the benefits of their working hard, of their being always start day by day nung sila nagtatrabaho. No? Kaya nung nag-retire sila, siyempre nararamdaman nila yung benefits ng kanilang pinagpaguran. Pero kakaiba tayong mga nanampalataya. Kakaiba ang ating mararanasan tayong mananampalataya. Pagkat hindi tayo ang naghirap, hindi tayo ang siyang nagdanas ng kahirapan para magkaroon tayo ng benefits, kundi si Kristo. Si Kristo na pinako sa cross, pinahirapan, binugbog, inalipusta para sa ating mga tao. The benefits of being yung napagaan ng ating kasalanan, napagaan ng ating mga dinaramdam, napagaan ang ating napagaan ang ating mga hindi tayo ang nagkasakit, hindi tayo ang naghirap, hindi tayo ang namatay, pagkat si Kristo tinubos ang lahat. Mga kapatid, Jesus Christ have done all for us. This is our benefits of being in spite of our sins. Ang number one na naging benefits natin sa paghihirap
at pagkapako ni Kristo is our sin was cleansed and was forgiven by the Lord. By the blood of Christ, who washed away our sin, the forgiveness of the Lord ay nagkaroon sa atin. Pinatawad tayo at muling binuksan ang daan na patungo sa Kanya. Muling binuksan at nawala ang pader na sumasara sa atin between God and us. At atin mo ring naramdaman ang holiness of the Lord into our life. Just accept Jesus Christ into our life. Just accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Siya ang nag-iisang anak ng Panginoon na siyang nagtubos sa ating mga kasalanan. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that of you who believe in Him shall not perish but have eternal life. No? Dahil sa Kanyang anak na bugbugtong, ay lahat tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon ng paghuhugas sa ating mga kasalanan. Nagkaroon ng kapatawaran. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan gumalaw ang ating Panginoon. He let us not into a trouble. Kaya kung sabi mo na, bakit ganitong nangyayari sa akin? Bakit ako naghihirap? Hindi pantay ang Diyos. Huwag mong sabihin yan, kapatid. Kasi ang Diyos sobrang pantay. Walang mahirap o mayaman. He loves all men. Just be sure that you have Jesus Christ into your life. And someday, we have that eternal life. Magtiis ka lang, kapatid, sa mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Ipagkatiwala mo lang yan sa Panginoon. At yan ay magkakaroon ng solusyon. Pagkat ang Diyos hindi nagbibigay ng problema na walang solusyon. Hindi nagbibigay ng mga pagsubok na walang solusyon. Merong lahat yan, kapatid. Pagkat yan ang isang benefits of being Jesus Christ suffered. Ang liwanag dito, sa kanyang salita na binugbog siya dahil sa atin. Niyurakan kanyang pagkatao dahil sa atin. Nagpakahirap siya upang magkaroon ng kagalingan sa atin. Anong kagalingan na yan? Yung sakit na hindi dapat naghihil. Ang kasalanan na naitanim na sa atin dahil kina Adan at Eva na ating mga ninuno. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon. Dahil kay Kristo na naniyurakan ang ating nariyurakan dahil sa atin. We have a sin healed, nagkaroon ng kagalingan sa atin. Ganyan po tayo. And sabi nga doon sa kanyang salita, the wages of sin is death. But because of Jesus Christ, who sacrificed Himself, who raised from the dead, our sin was forgiven. Kasi hindi tayo yung nagparusa ng kamatayan. Tinapos yan ni Kristo. Siya ang namatay para sa atin.
And because of that, we have that life that we will na ating tinatamasa ngayon. Kaya, mga kapatid, si Kristo nag-suffers para sa atin. So we need also na i-give ang papuri sa Kanya. Kaya dapat tayong magtiwala sa Kanya. Dapat tayong magbigay ng pagpupugay sa Kanya. Yan naman lang ang nais ng Lord Yan lang naman ang nais ni Kristo. Yung magkaroon tayo ng pagpupugay, magkaroon tayo ng magkaroon ng kalayaan ang bawat isa na magpuri sa Kanya. Pagkat ang Diyos nagpakahirap para sa ating lahat. Our sin, yung ating kasalanan ay ang ating kasalanan ay natubos dahil sa Kanya. Ang paghihirap natin naranasan ay nawala dahil sa Kanya. This is the benefits of being with Christ. Sabi nga dun Christ without IAN is nothing. Christ without IAN is I am nothing. We are nothing without Christ. Kasi paano matatamasa ang Kanyang ginawa kung hindi mo naman pinagkakatiwalaan ang Siyang nagbibigay ng benefits sa iyo? Mga kapatid, yan lang namang nais ng Diyos Magtiwala sa Kanya. Magpuri sa Kanya. Sumunod sa Kanyang mga turo. At magtiwala sa Kanya. Pagkat ang Diyos, kung ikaw ay magtiwala, He will not let you in a destroy life. Instead, He will give that eternal life na ating may enjoy balang araw. Sabi siguro ng iba, hintayin pa natin yung pagkakataon na yan bago natin ma-enjoy ang pagiging Kristiyano natin. Hindi po. Hindi po. Basta magtiwala ka lang ng buong buo sa Panginoon. You give your whole faith to God. Maranasan mo rin ang blessings ng Panginoon dito sa lupa. May pagsubok man na dumarating, hindi mo mararamdaman kasi nafe-feel mo yung presence ng Panginoon. Hindi natin kailangan pahintayin yung benefits na yan. Yung bonus nandito na. The bonus of being blessed by God. Oo, may mga dumarating na pagsubok, may dumarating na mga problema, but if you trust all to God that problems, God will bless you more and tutulungan ka niya upang malusutan mo ang lahat ng problemang yan. Parang ang hirap, pero nasa atin na lang kung paano natin ipagkatiwala ang lahat-lahat sa Panginoon. Tanggapin ang mga pangyayari na hindi natin kontrol. Tanggapin ang mga pangyayari na ang Diyos lang ang siyang makapagkontrol ng lahat. Tanggapin kung ano ang mga pangyayari na nais ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Pagkat may mga kagustuhan tayo na hindi kagustuhan ng Panginoon, sabihin natin, grabe naman si Lord. Ito yung gusto ko, bakit ito ang binigay?
Grabe naman si Lord, dito yung pinanalangin ko, bakit ito ang binigay? Pero kung talang ipagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon, you will realize something why God given you that. Kung bakit nangyari sa iyo yan. No? We can't do nothing without God's strength. Madali tayong manghina kung walang tulong ang Panginoon. Kaya dapat kang kumapit sa Kanya. Dapat tayong magtiwala sa Kanya. Mga kapatid, yan lang ang aking may share ngayong gabing ito. Na sana ang Panginoon gumalaw sa mga buhay natin. Ng Panginoon, ang paghihirap ng Panginoon ay ating maramdaman ang benefits of that being suffered by God, by Jesus Christ. Maramdaman natin sa ating puso, maramdaman natin sa ating buhay ang benefits of being suffered by Christ. Kasi yan lang naman ang nais ng Panginoon maramdaman mo yung benefits ng kanyang paghihirap. Pinaka number 1 na ang lahat ay ang kalayaan natin ngayon na magpuri sa Kanya, na hindi tayo nangangailangan ng anumang sacrificed na animals, na anumang mga na kinakatay upang makapagpuri ka lang, makapalapit ka sa Panginoon. Kasi grabe naman kung sa bawat gusto mong mag-praise sa ating Panginoon, kinakailangan mo ng manok, kinakailangan mo ng baka, mahal-mahal ng baka ngayon, para lang makapagpuri sa Panginoon. Ngayon, hindi na yan kailangan. Just sing, just dance unto the Lord, just preach the Word of God, just say that, Lord, I will praise you, I will worship you. Pwede ka nang magpuri sa Panginoon. Masasabi ng pagpupurihan sa Panginoon. Mga kapatid, isa lang namang nais ng Diyos, buong puso nagpupuri. You worship God as an spirit and in truth. Kasi ang Diyos ay espiritu, kaya dapat tayo mag-worship sa espiritu. Kaya, let the love of God will fill your heart, will fill our life. Thank you, and God bless. Okay, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Brother Joseph, sa salita ng Panginoon na iyong inihayag sa gabi pong ito. Tuningan na ganyan kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Tuningan na siya yung nagtiis ng hirap, siya yung nagtiis ng lahat ng sakit, habang siya ay pinapahirapan. Kung mababasa po natin yung 4 gospel tsaka yung sa Isaiah 53, hindi po ako nagkakamali. Isaiah 53, ba yun? Kung mababasa po natin lahat yun, talagang inilarawan doon kung paano yung hirap na pinagdaanan ng ating Panginoon, At inilarawan din doon kung ganong kalaki yung love niya para sa about isa sa atin. Sabi nga ng kanta, the love of God is greater far. Pero ang gusto lang naman ng Panginoon, yung tanggapin natin siya ng buong puso, yung sumunod din tayo sa Kanya, Kasi nagbayad siya sa krus para lang sa atin. Naghirap siya sa krus. Binayaran niya yung ating mga kasalanan. Tinubos niya. Kaya, ang tangi nating may gaganti sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya. At syempre, kapag Kristiyano ka, maraming trials. Pero, walang pagsubok na hindi natin malalampasan basta kasama natin ang Panginoon. Muli, maraming salamat, Brother Joseph, sa mensahe ng Panginoon.
Ayan, kung meron po kayong mga insight, no, pwede po nyong ilagay yan sa atin pong comment section. At ayan, maaari po kayong maglagay ng inyong mga insight dyan, no po, sa comment section po natin, or mga iba pang comment ninyo, mga prayer request ninyo, or kahit ano pa yan. At muli, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasama po natin dito sa ating worship night. Sa susunod na Sunday po ulit, inaanyayahan po namin kayo muli, ay pwede po kayong mag-attend po dito, no. Alam ko na yung bawat isa ay hindi nakakapag-church minsan dahil sa mga iba't ibang reason, dahil sa trabaho or kahit ano pa man. Minsan may mga reasons kaya hindi nakakapag-church yung iba. Kaya pwede po. At dun po pala ulit sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe nyo na po ang amin pong YouTube channel, ang CBCM Reunited The Enlightened Ones. At i-follow nyo na rin po ang amin pong Facebook page at pakiclick po ang inyong notification bell para mas updated pa po kayo na po sa amin pong mga ina-upload dito sa CBCM Reunited. Muli po, magkarinigan po ulit tayo sa mga susunod pang gawain po dito sa CBCM Reunited. Ako po ang inyong naging presider sa gabing ito, Mary Rose Imbien. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating closing song na pangungunahan po ni Sister Mary Joy Saking, at susundan po ito ng closing prayer, syempre po ng ating speaker. Magandang gabi po sa lahat at God bless. Sasamahan kita
mahal kita. Manalangin tayo. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Maraming salamat pagkat binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang kami ay nakapagpuri sa iyo ngayong gabing ito. Thank you for your goodness, for your love. Thank you for suffering for us. Thank you for your life that you have given. Thank you for the blood na naibuhos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa pagkabugbog mo upang kami ay magkaroon ng kagalingan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, sa gabi pong ito namin pagtatapos, kami po nagpapasalamat pagkat ang salita mo naming napainggan ay alam po namin na taos sa puso namin itong mailalagay. At nawa, hayaan mo Lord God na amin ding ma-share sa ibang mga tao. Maraming salamat sa buong gawaing ito naming natapos. At sa aming pagpapahinga ngayong gabing ito, bigyan mo po kami ng masarap na pagtulog. At bukas ng umaga, babangon kami ng may bagong pag-asa na sumusunod sa iyong mga kagustuhan, Panginoon. Maraming salamat o Diyos. Ikaw mapapurihan, ikaw may taas sa aming mga buhay. Lahat ng papurit pagsamba ay aming inaalay sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.